Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Sa oras na matuklasan nyo na mayroong malubha o matinding karamdaman ang isang miyembro ng pamilya o hindi kaya ay taong pinakamalapit sa puso nyo, natitiyak kong ang unang papasok sa isip nyo ay ang salitang oras. Na bagay na hindi natin mahawakan at makontrol. Na ang salitang ito na kahit 4 na letra lamang ang baybay, napakalaki ng tungkulin nito sa ating mga buhay. Na sa bawat araw na abala tayo sa paghahanap buhay upang magtrabaho, hindi natin namamalayan na marami na palang oras ang lumipas. Gaya na lamang ng aking pamilya. Ako at ang mga kapatid ko, nagsimulang magkaroon ng kani-kanyang buhay na sa sobrang abala naming magkakapatid na kumita ng salapi, mamuhay ng sarili, na nakakahiyamang aminin ngunit nakaligtaan namin ang aming mga magulang. Na kung hindi dahil sa kanila, hinding-hindi namin mararating kung anumang klase ng tagumpay ang nararanasan namin ngayon, lalong-lalo na ang aming ama. Ang aking ama, bago siya nakapasok bilang empleyado sa isang ahensya ng gobyerno, madami siyang pinagdaanan. Bata pa lamang siya, palaging saktuhan ang kinikita ng kanyang ama bilang mangingisda. 3 sana silang magkakapatid, ngunit hindi ito nagtagal. Ang kanyang kuya ay pumanaw sa sakit na polio nung ito ay 2 taong gulang pa lamang. Noong mga panahong iyon, lalo na sa malayong probinsya, na ang ospital o ang pagamutan ay hindi ganoon kaganda katulad ng syudad. Lalo na, isa pa, hindi rin sila marangya. At ang halos karamihan na nakatira sa kanilang kapitbahayan o baryo, mas naniniwala pa sa mga albularyo kaysa sa mga doktor. Nung umidad na 20 ang kanyang pangalawang kuya, nagkaroon naman ito ng sakit na tuberculosis. At ito din ang naging sanhi ng pagpanaw nito. Kaya naman, magmula noong maulila sa parehong kapatid, kahit na naghihikahos, pinilit siyang igapang ng kanyang ama at sinabing kahit isa man lang sa kanyang mga anak, makita niya itong makatapos ng pag-aaral na hindi niya alintana na maganda kuba at magbabad sa matinding sikat ng araw sa karagatan. Na pinangarap ni Lolo na mabigyan niya ng magandang edukasyon ang natitira at nag-iisa niyang anak. Kaya naman si Papa upang hindi biguin ang aking lolo, ginawa niya ang lahat, matupad ang pangarap na ito. Siya ay nakapagtapos ng accounting sa isang pampublikong universidad sa kanilang lalawigan. At nung siya ay isa ng ganap na CPA, ang aking lolo, walang ibang bukang bibig kundi ang pagmamalaki sa tagumpay na nakamit ng kanyang anak. Dahil sa nais na makatanaw ng utang na loob, sinikap ng aking ama na magampanan nito. Nakapasok sa isang ahensya ng gobyerno sa kanilang lugar. At makalipas ang halos 1 dekada, nakapagpundar siya ng malaking lupa at katamtamang laki ng bahay bilang kanyang regalo sa kanyang mga magulang. Sa edad na 30, dito na si Papa nag-asawa at nakilala ang aking ina sa katapat na kainan ng kanyang opisina, na isang silbidora sa nasabing kainan. Dahil sa dalas daw nilang magkita, nagkaroon siya ng interes dito at nagsimulang ligawan. At dito nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Sa loob ng halos 2 taon bilang magkasintahan, sila ay nagpakasal at nabuntis kaagad si Mama kay Kuya. At lumipas ang ilang taon, ipinanganak naman niya si ate hanggang sa dumating ang panahon na ako naman ang isinilang dito sa mundo. Si Kuya sinundan ang yapak ng aking ama. Ang ate ko naman ay isang guro at ako na pinakabunso. Nagpapasalamat dahil sinuportahan nila ang pangarap kong maging doktor. Dahil sa pangarap kong ito, ang aking ama mas lalo pang nagsikap at madalas mag-overtime na pandagdag sa mataas kong matrikula. At sa mga taong lumipas, lahat kami ay nagdiwang mula noong ako ay nakatapos hanggang sa makapasa ako bilang isang doktor. Ang makita ang resulta ng ilang taon kong pagtsatsaga at pagsubsob sa pag-aaral. Labis itong nagbigay ng kumpiyansa sa sarili ko at nabigyan ko ng karangalan ang pangalan ng pamilya ko
lalong-lalo na si Papa. Sa paglipas ng panahon, maayos at maganda ang takbo ng aming buhay. Hanggang sa dumating din ang araw na si Kuya ay nagkaroon na din ng sariling pamilya at isang anak na babae. At ganoon din naman si ate, may asawa na din, pero hindi pa sila kaagad nagkakaanak. Ako naman, abala sa aking propesyon. Matapos kong mag-intern ng halos 4 na taon sa isang ospital, isa na akong napili na ipinadala sa ibang bansa upang mahasa at madagdagan pa ang aking kaalaman sa propesyong napili ko. Hindi ko na namalayan ang panahon at ang aking ama ay nagretiro na sa kanyang trabaho na umabot ng 4 na dekada bilang empleyado. At bilang pagdiriwang sa kanyang pagreretiro, lahat kaming buong pamilya ay nagdiwang sa isang magandang beach. Sa wakas, sa isip ko, makaka-relax na ang aking ama. Kaya naman bilang regalo, napagdesisyonan naming magkakapatid na bigyan ng aming mga magulang ng membership sa isang gym para meron silang pagkaabalahan at kasabayan nito upang mas lalo pang lumusog at gumanda ang kanilang pangangatawan. At kada lingguhan naman nagpupunta kaming lahat sa bahay nila upang magkasabay-sabay kaming kumain at magsalo-salo. Isang araw sa aming salo-salo, nagsabi ang aking ama na nais niyang umakyat ng bundok. Hindi namin ito tinutulan bagkus kami ay natuwa sa nais niyang gawin. Edi mabuti naman ang goal ko makarating sa Mount Everest. Dagdag niya. Ano? Mount Everest? Biglang sambit ng aking ina. Oo, iyan ang nais kong gawin. Seryosong sagot ng aking ama. Ngayong malalaki na kayo, napaisip ako, buong buhay ko ang ginawa ko ay ang kagustuhan ng iba. Nag-aral ako dahil iyon ang gusto ng aking ama. Nagtrabaho din ako dahil kailangan kong gawin at ako ang haligi ng tahanan. Responsibilidad kong unahin kayo at ng mama niyo. Kaya naman sa tingin ko, panahon na para gawin ko naman ang nais ko, paliwanag niya. Dito ko napansin na namumuo ang kanyang luha. Marahil may malalim na dahilan. Marahil malalim ang kanyang pinaguhugutan. Marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, ito ang kanyang nais. Kaya naman, nais niya itong gawin. Sa kanyang edad na malapit ng magsisenta, hindi ko maiwasang mabahala. Madami ang posibilidad na mangyari habang siya ay aakyat ng bundok. Lalo na hindi sanay ang katawan niya sa malamig. Paano na lamang sa bundok na nais niyang akyatin na hindi ko maimahe kung gaano ito kalamig. Nasa tingin ko na mas triple ang lamig ng temperatura nito kaysa sa freezer ng aming bahay. Ang mga sumunod na nangyari, nakita namin ng aming ama ang kanyang determinasyon. Siya ay nag-eehersisyo at madalas din siya sa gym. Habang si mama naman, mas gusto daw niya ang gumawa ng cross-stitch. Nagsimula si Papa na mag-hiking sa mga madadaling bundok na akyatin. At sa paglipas ng mga buwan, nagagawa na niya ang umakyat ng 1 o hanggang sa 3 oras mula sa kanyang hiking. Maganda ang resulta ng kanyang progreso. Tinanong ko ang aking ama kung ano ang kanyang nararamdaman kapag nararating niya ang tuktok ng bundok. At ayon sa kwento niya, noong siya ay 8 taong gulang, kasama niya ang kanyang ama na binisita nila ang tahanan ng kanyang lolo sa may kabundukan. Malayo ang kanilang nilakbay. Sa isip daw niya, sa isang batang tulad niya na maglalakad ng malayo at matarik na daanan, malaki ang posibilidad na siya ay mabugnot o madaling mapagod hanggang sa magreklamo sa layo ng kanilang kailangang lakbayin. Ngunit sa kanilang paglalakbay, napansin ng aking ama na siya ay nagagalak, ginaganahan at nalilibang. Sa kanyang mga nakikitang magandang halaman, tanawin at iba't ibang uri ng ibon o mga maaamong hayop na kanilang nakikita sa kabundukan, na nagkaroon din siya ng kaalaman sa mga uri ng halaman na gamot na itinuro sa kanya. Ngunit ang hindi niya pinakamalilimutan ay nung oras na marating nila ang tuktok ng bundok, isang sukdol ng mga ulap, kaya siya napatanong sa sarili, ito ba ang langit?
Sa isang malawak na mga ulap na walang hanggan, na hindi mo makita ang dulo, ang amoy ng sariwang hangin na dumadaplis sa kanyang pisngi, na ang bawat hakbang niya patungo sa tuktok na iyon ay sumisimbolo ng kanyang talaghay at determinasyon at ang makapigil hiningang magandang tanawin mula sa inang kalikasan ay tunay na mahiwaga. At dahil narating niya iyon, binigyan din niya ito ng malalim na dahilan na kung patuloy lamang siya sa paghakbang paakyat, bandang huli mararating din niya ang dulo. At ito ang kanyang ginamit sa kanyang pamamaraang mabuhay simula nang pumanaw ang kanyang kuya sa sakit noon. Hindi ko maiwasang maimahe nung inilarawan niya yung nararamdaman niya nung oras na nasa rurok siya ng bundok. Kaya naman, nagdesisyon din ako na sumama sa pag-akyat ni Papa sa Mount Pulag, na sa tingin ko na isa sa pinakamahirap na akyatin na bundok sa ating bansa. Sa loob ng mahigit 1 taon, si Papa na sinasanay at pineprepara niya ang kanyang kondisyon, katawan at mentalidad para sa pag-akyat ng bundok na iyon. Batid namin hindi ito parehas ng temperatura ng Mount Everest, pero isa itong panimula kung nais niyang umakyat sa bundok na sobrang lamig. Hating gabi, kami ay nagagayak para sa aming ekspedisyon nang biglang napansin ko na hinimas ni Papa ang kanyang kaliwang dibdib. Pa, okay ka lang po ba? Agad kong tanong. Oo, okay lang ako, maigsi niyang sagot. At nagpatuloy siya sa pag-aasikaso. Ngunit 20 minuto bago kami umakyat kasama ang aming grupo, dito ko nakita na siya ay biglang napaupo at senyales na mayroong problema sa kanyang paghinga. Mabuti na lamang at hindi pa kami nakakapagsimula na umakyat sa bundok at agad kaming nagtungo sa ospital. Ang kanyang sintomas ay mild heart attack. Basang-basa ko sa mukha ng aking ama ang malaking pagkadismaya. Ilang saglit pa, nagsalita ito ng may malungkot na ekspresyon sa kanyang muka na kung sana noong malakas-lakas pa siya, naisipan sana niyang simulan ito kahit papaano. Ngunit ngayon sa tingin niya, huli na ang mga oras para sa kanya. Kung bibigyan sana pa ako ng Panginoon ng oras, nais ko sana masaksihan at marating iyon ng aking pinakapangarap. Nais kong makita ng aking mga mata at magawa ito bago ako maubusan ng oras. Malungkot niyang wika. Pa, bakit hindi po muna kayo magpahinga at pag ayos-ayos na po ang pakiramdam niyo, maaari po nating pag-usapan ang tungkol dito. Sagot ko at siya ay tumango. Makalipas ang ilang linggo, mula nung kanyang atake sa puso, nabalitaan ko na patuloy pa din siya sa kanyang pag-eehersisyo at ang pagiging aktibo na isa rin namang payo ng doktor sa kanya. At ginamit din niya itong pagkakataon marahil upang subukin ang kanyang lakas o kakayanin ba ng kanyang katawan ang pag-akyat niya sa bundok. Saksi kami sa kanyang determinasyon, kaya naman sinubukan naming muli ng aking ama na umakyat ng bundok na iyon. Maganda ang kanyang kondisyon ng katawan. Masanda din kami kung sakaling mayroong emergency. At sa pangalawang pagkakataon, natuloy ang aming pag-akyat. Sa aming pag-akyat, madilim, matarik at mahirap na daan. At dahan-dahan kaming humahakbang upang marating ang rurok nito. At sa oras na marating mo ito, ang maramdaman ang presko, malutong na hanging dumadapli sa aming mga pisngi, ang maliwanag na aninag ng pagbubukang liwayway ng araw, at ang lubid na nakakabit sa aming dalawa, at ang mabigat kong bitbit na backpack ay lahat ng iyon ay sulit na sulit noong oras na makita ko ang malaking ngiti at ang patak na luha ni Papa. At ang makita na ganoon ang kanyang reaksyon na natupad niya ang isa sa kanyang inaasam ay nakakataba ng puso. At lalong-lalo na ang nakakamanghang tanawing iyon. Anak, parang ganito rin ang buhay. Hahamunin nito ang lakas at determinasyon mo na meron kang haharaping pagsubok.
At may mga pagkakataon na nais mong sumuko dahil sa tingin mo hindi mo nakakayanin. Pero sa oras na ikaw ay humakbang pasulong, isa itong senyales na magpapatuloy ka hanggang sa marating mo ang dulo. Malumani na sambit ni Papa habang pinagmamasdan ang walang hanggang tanawin ng langit, ang sumasayaw na ulap at ang liwanag ng sikat ng araw. Dito ko lamang naramdaman ang kasiyahan na hindi ko maipaliwanag nung nakita ko ang tanawing ito. Ngayon ko lamang tunay na nauunawaan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang determinasyon at pagpupursigi na matupad ito. Gaya ng mga sakripisyo niya para sa pamilya, na inunan niya kaming mga anak niya para magkaroon kami ng magandang buhay at magandang propesyon. Kasabayan nito, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil isinantabi niya ang kanyang sarili at ang kanyang nais na gawin, na hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sapagkat ang pinaka-ninanais niyang pangarap na maakyat ang pinakamataas at pinakamalamig na bundok sa buong mundo, batid kong hindi niya ito kakayanin. Gayunpaman, ang pag-akyat namin sa nasabing bundok na iyon, ang pinaka hindi ko malilimutang pagkakataon na oras na kasama ko si Papa. Matapos ang akyat naming iyon na ang kanyang pinakahuling inakyat na bundok na kahit papaano nagbigay saya at nagpatupad sa kanyang munting pangarap para sa kanyang sarili. Pumanaw ang aking ama 6 na buwan mula noong nangyari iyon, at habang ako ay nakaupo sa kanyang lamay bago siya i-cremate, kahit na ito ay labis na tinutulan ng aking ina, pero dahil iyon ang kanyang kahilingan, na ang kanyang habilin ay kung maaari at kung meron kaming panahon, ilagay daw sa ibabaw ng bundok na iyon na kanyang nais ang kanyang abo. At habang nakaupo ako roon, naglalaro din sa isipan ko na, Pa, pasensya na kung hindi sapat ang oras. At nung mga sandaling iyon, naisip ko na upang masuklian ko ito, tutuparin ko ang kanyang kahilingan. At matapos ang ilang taon kong preparasyon, matagumpay kong narating ang rurok ng pinakamataas na bundok sa mundo. At sabay isinaboy ang dala kong abo. Pa, sana kahit po sa ganitong paraan, napasaya kita. Mahal na mahal ko po kayo. At habang pinagmamasdan ko ang tanawin, natutunan ko na sa mga karanasan ni Papa na kahit na may ibang responsibilidad sa asawa o sa pamilya, kailangan din natin na maglaan ng oras para sa sarili na gawin ang nais o gusto kahit ito ay simpleng bagay dahil sa oras na mapagtanto ito, kakaunti o limitado na lang ang oras na maibibigay sa iyo. Maraming salamat po pa sa mga turo, pagmamahal at pag-aaruga. Paalam. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Virgie Ramirez, Felisa Patok, Roberta Adriano,